Alright guys, welcome back to my channel. This is Wendy Malika. So for today's video guys, isi-share ko sa inyo yung 12 na pagkain at inumin na bawal sa mga buntis. So this is made for especially sa mga first time mom na hindi pa alam yung mga bawal kainin at inumin habang sila ay buntis. Siyempre, lalo na rin sa mga mommies na nakakalimutan na nakakaligtaan yung mga ganitong mga bagay-bagay. So, papaalala ko sa inyo and i-remind ko sa mga first time mom din na kailangan sundin natin to para rin maging healthy tayo at yung ating magiging baby. So, first of all, yung number one is yung raw food. So, yun, huwag tayong kakain ng mga raw foods, yung mga uncooked. So, kailangan kainin natin yung mga na niluto talaga siya. So, para maging safe tayo. Kasi pwede tayo magkaroon ng amoeba or salmonella, pwede natin makuha yon pag hindi natin niluto maigi yung mga pagkain natin. And then, number two is yung alak. So, bawal po muna tayong uminom, okay? Paalala lang mga mamis, bawal pong uminom ang mga buntis. So, kailangan set aside muna natin yan. So, kapag nanganak na tayo, and then after a month, pwede naman na tayong uminom. Kasi maganda rin naman yung alak sa katawan pag nagpapa-breastfeed tayo, pero in moderate lang, okay? Kasi nakakadagdag siya ng milk. And then, the number three is yung unpasturated dairy products. So, yun, yung hindi sila na pasteurized. So, kailangan yung mga pasteurized na dairy products yung mga bibilihin natin para mas makaiwas tayo sa mga bacteria na naroon. So, para maging safe si baby at maging safe din tayo. And then, the number four is the junk food. So, bawal tayo sa mga junk foods, mga mami, ha? So, baka naman lagi tayong kumakain ng mga junk food. So, okay lang din naman in moderation. So, pakonti-konti, tikim-tikim, sige, okay lang yan. Pero wag yung bulto-bulto, baka naman masarapan tayo is ubusin natin yung isang buong snack. So mas maganda kung mga prutas and mga vegetables yung mga gawin natin snacks. 5 is yung mga isda na high in mercury. So guys, no, mga mami, iwasan po natin yung mga high in mercury na mga ganyan. Lalo na kung mahihilig tayo sa mga isda na like mackerel, king mackerel, sharks, tilefish, yan. Bawal po yung mga ganyang mga fish. So, high in mercury po sila. So, matataas yung mercury. So, kailangan iwas-iwasan natin yan. Kaya na kung mga mahilig tayo sa mga buffet na maraming mga isda and then mahilig tayo kumain nito, iwas-iwasan muna natin. Yung mga street foods, okay? Lalo na sa mga street foods kung saan-saan lang yan nabibili, sa mga fish balls, yung mga tuhog-tuhog sa labas. So, make sure, kung kakain man tayo noon, pwede naman, basta make sure na malinis yung kilala natin yung mga nagluluto or mas maganda tayo na lang magluto sa bahay. And then, in moderation din, okay? And then, mga unwashed foods, yung mga prutas na mga binibili natin. So, kailangan pakahugasan natin mabuti bago natin sila kainin, okay? Para hindi tayo makakuha ng mga kung anong mga bacteria dyan. So, kailangan make it clean. So, pakalinis-linis natin para maging safe tayo palagi. So, it's better to be safe than sorry. Ika nga. Then, the number 8, ito talaga kailangan iniiwasan natin to. Ito, masarap to pero kailangan iwasan lalo na sa tinola. So, yung berdeng papaya. So, yung hinog na papaya is okay, pero yung berdeng papaya nilalagay sa tinola, bawal po tayo doon lalo na pagbuntis tayo. And yung toge. Pero yung munggo, pwede rin natin yan kainin, pero yung toge, bawal pa po tayo dyan, okay? Lagi po natin tandaan yung number 8. So, yung berdeng papaya at yung toge. And then the number 9 is the sweet cereals. So, yun, yung mga matatamis na cereals, okay. Meron kasi mga cereals na talagang pack of sugar. Talagang mararami yung sugar niya. So, make sure na pinipili natin. Kasi, prone tayo magkaroon ng diabetes or maging diabetic tayo kapag kumakain tayo lagi ng mga sugary foods. And then, yung number 10 is yung mga juices. Okay, wag po tayo, and soft drinks. So, wag po tayo masyadong uminom ng mga soft drinks and juice na sobrang matatamis. Tataas din po yung sugar natin. So, may tendency na tumaas din yung possibility na magkaroon tayo ng diabetes. So, make sure na bawas-bawasan natin. Pwede tayong tumikim, okay? Lagi mo paalala sa inyo, tikim-tikim lang in moderation palagi. So, wag po tayong masyadong magpasobra. Then, the number 11 will be the processed foods. So, ayan, yung mga like hot dogs, mga tocino, okay lang din. Basta in moderation palagi. Lagi mo paalala sa inyo, okay lang din kainin nun. Wag lang pong sobrang dami. So, make sure na nililimit natin yung mga kinakain natin, mga raw foods and junk foods and processed foods, okay? So, make sure na mas healthy ang kainin natin para mas healthy tayo and herbal tea. So, yun, just like serpentina. So, bawal tayo sa mga ganyan, okay? Mga tea na pwedeng malaglag si baby. So, make sure na iwas-iwasan po natin huminom ng mga herbal teas like serpentina. So, bawal tayo dyan, okay, mga mommies? Hindi ko po yan nire-recommend sa inyo na inumin ninyo.
Lalo na kung may balak kayo dyan, please don't do it. Kasi your baby is a blessing. And the number 13 will be the canned foods. So, yun, yung mga sardinas, yung mga, dahil na high in sodium yung mga yan. So, kailangan iwasan din natin. Pero okay lang din naman, basta in moderation palagi. So, ayun, that's the 13. Pala, 12 lang pala sinabi ko kanina. That's the 13. So, 13 nga pala yung ating mga bawal kainin at inumin ng mga mommies na first-time mommies or mga buntis dyan. So, yan, lagi kong paalala sa inyo, pwede po natin yung tikman-tikman, wag po natin sobrahan. So, make sure na lagi po tayong maging healthy and safe para po kay baby at para din po sa ating katawan or sa ating mga sarili. Para on time na mag-deliver tayo ng ating mga supli, we're gonna be healthy and our baby, we're gonna be safe. So, it's better to be safe than sorry. Yun lang lagi ko sinasabi sa inyo and nire-remind ko sa inyo. So, guys, sana may natutunan kayo sa aking videos. Please subscribe to my channel and hit the notification button para ma-notify pa po kayo sa mga susunod kong mga videos. So, stay safe, mga mommies. Ingat and God bless you.